Ako nga pala si Jacob Tolero. Ako naman si Mary Grace Besanti. Ikaw ay nakatutok sa News Frontline. Para sa ating unang balita, Sinto Pilpa National High School Senior High School basketball team na nagbaboy sa pupunan ng Grade 10 campus isang matinding laban na nagtapos sa score na 56-53 noong Enero 13, 2024. Nakatutok si Beatrice Oriarte. Isang mapagpalang araw. Narito kami ngayon upang saksihan ang na ng Asinto P.Alpha National High School Senior High School basketball team na nagwagi laban sa pupunan ng Grade 10. Sa isang matinding laban, nagtapos sa score ng 56-53 noong Enero 13, 2024. Ang buong gym ay napuno ng sigla habang pinapamalas ng mga manlalaro ng senior high ang kanilang mga kasanayan sa court. Ang mga manonood naman ay hindi mapigilang sumikaw sa bawat tagumpay na tira at pag-agaw na nagbigay ng lakas sa laban. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang ipinagmamalaki sa mga estudyanteng senior high, kundi nagdudulot din ng mas malalim na samahan sa pamagitan ng mga mag-aaral na may malakas na pakiramdam ng pagkakaisa at paaralan. Ito si Beatrice Oriarte, balik sa'yo, Jacob. Para sa susunod na balita, nanawagan ang Jacinto Pilpa National High School sa agarang pagpapalit ng mga silid-aralan para sa Grade 10 campus. Meron na nanawagan ng Jacinto Pilpa National High School sa agarang pagpapalit ng mga silid-aralan para sa Grade 10 campus. Ang mga antas ng pagsisikap ay humantong sa pagtaas ng mga kagyat na kahiligan para sa kapalit, na naglalarawan ng agarang pangangailangan para sa agarang aksyon upang mabigyan ng mataas na kalidad na edukasyon para sa lahat. Mayroong 2 sesyon, isa sa umaga at isa sa hapon, para sa bawat isa sa 17 seksyon sa kampus ng paaralan, habang ang sesyon sa hapon ay naglalaman ng pinakamaraming kaganapan at walang guro ang magtuturo sa kanila. Karamihan sa mga mag-aaral ay hindi nagustuhan ang sesyon sa umaga. Ayon kay Dr. Evelyn Bandoy, 500,000 pesos ang implementasyon at kailangan itong sumailalim sa field trips. Ang problema ay walang bidder. Pagkatapos ay hiniling ng prinsipal ng paaralan sa enhinyero ng lungsod na baguhin ang budget. Inatasan ng city engineer ang prinsipal ng paaralan na maghintay ng update, ngunit sa ngayon ay wala pang balita tungkol sa pagpapalit ng Grade 10 campus. Muli, Jamaica Abarico nagbabalita. Balik sa iyo, Mary. Isang barko ng Chinese Navy ang nakitang nilaliman ang masasakyang pandagat ng Pilipinas at United States sa West Philippine Sea sa panahon ng balikatan exercise. Narito si Emerald Ori. Isang barko ng Chinese Navy ang nakitang nililiman ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at United States Navy sa West Philippine Sea sa panahon ng balikatan exercises. Ayon sa ulat ng 24 Oras Weekend ni Iron Cruz ng Sabado, isang surveillance vessel mula sa Chinese People's Liberation Army Navy ang nakita ng magsagawa ng mga ehersisyo sa layong 50 nautical miles sa kanluran ng Northern Palawan simula alas 6 ng umaga. Ang barko ng China na may buong number na 793 ay lumiwanag sa mga sasakyang pandagat ng US at Pilipinas mula sa 3 nautical miles ang layo. Sunog naganap sa Mabua, Tandag City. Nakatutok, Maricel Garcia. Isang mapagpalang araw, Mary. Narito kami ngayon sa Mabua, Tandag City dahil sa isang sunog na naganap dito sa Mabua, Poroqueles. Alas 10 ng umaga, 3 bahay na nasawi dahil sa malakas na hangin at apoy. Agad naman dumating ang bombero at nagtulungan ang mga residente sa naganap na sunog. Sa ngayon ay patuloy pa naman inimbestigahan ang dahilan ng pagkasunog. Maricel nagbabalita.
Umabot sa 53 degrees Celsius ang heat index sa Zambales noong linggong ika-28 ng Abril, ang pinakamataas na itala ng Weather Bureau sa bansa para sa 2024. Ang heat index ay tinatawag na ding feels like temperature dahil ito ang temperaturang nakikita sa katawan ay sinusukat gamit ang air temperature at relative humidity. Panganib na basura lumala habang puno yung mga lupaing ganap. Manatili ka Jamaica Barico para alamin ang mga solusyon sa problemang pangkalikasan na ito. Magandang hapon. Ito ang inyong lingkod na nagbabalita, Jamaica Abarico. Sa ating pag-uusap ngayon, ating tatalakayin ang patuloy na suliranin ng basura sa ating bansa. Sa bawat araw, libu-libong toneladang basura ang nililikom sa ating mga tahanan, mga paaralan at mga establishmento. Ito ay nagdudulot ng malalang epekto sa ating kalikasan at kalusugan. Muli, Jamaica Abarico nagbabalita. At yan lang po ang balita ngayon na araw. Muli, ako si Mary Grace Vicente. At ako naman si Jacob Tolero at ikaw ay nakatutok sa News Frontline.